Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Ayan, as I mentioned sa ating previous vlog, gagawa tayo ng tutorial kung paano po kumuha ng police clearance dito sa Croatia. Since September na, then October, tapos na season, ayan, I know karamihan sa mga kabayan natin ay may mga panibagong employers, pupunta ng Zagreb o kung saan man, may bagong lilipat ang trabaho. Siyempre, requirement sa ating mga Pinoy ang panibagong working permit. So, para tayo makakuha ng panibagong working permit, kailangan natin ng police clearance. So, this is for those people na expired na NBI or yung mga police clearance na ginamit ninyo nung first punta nyo rito. So, tuturo ko kayo ngayon kung paano kumuha ng police clearance. And disclaimer lang, sa mga PBZ card holder po, ayan, this video is perfect for you. Pero, iisa-isahin natin guys kung paano kumuha ng police clearance kung hindi PBZ yung bangko. Kasi kailangan po ng bank account dito. Kasi di ba nasa bangko natin yung mga complete details natin. So, once na mag-login tayo dito, ando doon na lahat. Dito sa website kung saan tayo kukuha ng police clearance. So, that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming salamat po guys sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. And sa mga first time viewers natin sa ating channel, hello po. I hope makatulong po ang mga videos na ginagawa ko. And I hope na makapag-subscribe din kayo sa ating channel. Ayan. So bago tayo magsimula, magkamustahan muna tayo. Kaya September na. Diyos ko. October na. Tapos na naman ang season. Kamusta po kayo guys? Kamusta yung mga first time natin dyan? I-comment nyo sa ating comment box. Magkamusta tayo through comment. Ako naman so far, ganoon pa rin. Wala namang pagbabago. Busy pa rin and ayun, since tapos na nga yung contract ng mga working students, back to school na kasi dito, yung mga estudyante dito. So, as usual, na lagas na naman kami ng tao. So, I'm not sure if hahanap pa ba kami ibang tao or yun na. Kasi dati 5 kami sa umaga, ngayon 3 na lang kami. Diba? So medyo pilay na pilay talaga pagdating sa manpower. Pero kinakaya naman. And hopefully nga, papalapit na October, unti-unti na mga bawasan ang mga customers. Kasi ano rin dito guys, mabilis na dumilim and mabagal na rin magliwanag. Like, papasok ako ng morning shift, siguro mga 6:15. Oh, yeah. Mga before 6 p.m. wala, madilim pa rin. Tapos mga 7:30 dito ng gabi, madilim na. Diba nakikita yun sa mga live ko, sa mga vlogs ko before, mga 8:30, sobrang liwanag pa. Ngayon mga 7:30, madilim na. Anyways, ayan, I hope na kayo ay nasa maayos na kalagayan. And sa mga lilipat na panibagong employers, panibagong trabaho, this coming winter, I hope na kayo po ay malagay sa maayos na employer. I hope na kayo ay malagay sa tuloy-tuloy ng trabaho. Dahil hindi talaga biro. Alam nyo na, dami nagme-message sa akin tungkol sa mga winter job or pwedeng malipatan. Ganyan, kahasel, mag-job hunting. Pero as I mentioned nga sa mga vlogs ko, kung kayo po ay nagbabalak mag-apply ng trabaho after the summer dito sa Dubrovnik, matumal na matumal po talaga ang mga hirings dito. Ang Dubrovnik ay para sa mga turista. Yes. At bibihir, suntok sa buwan kung magkaroon ng hiring during winter dito sa Dubrovnik. Kaya most of our kababayans talaga ay pumupunta ng Zagreb or yung mga agencies ay doon dinadala sa Zagreb ang kanilang mga aplikante kasi nandoon ang winter job and city, capital syempre ng Croatia, Zagreb. Open yearly ang mga establishments doon. So, good luck sa inyong lahat. And kung ako naman ay mayroong alam ng mga hirings, I will keep you posted sa ating OFWs in the Dubrovnik page. Ayan, follow nyo na rin yan. At syempre sa ating Facebook page, The Pilocalist. At syempre sa ating TikTok. Diba? Ayan. So, simulan natin ang ating pagkuha ng police clearance.
FYI guys, kasi gumawa na ako before ng vlog patungkol sa pagkuha ng police clearance. So by this time, screenshot ko na lang para mas mabilis ninyo ma-follow. Kasi before ako ay nag-screen recording. So medyo nakakahilo kasi pagalaw-galaw yung screen. This time, screenshot na lang para mas mabilis ninyo masundan. And sa mga hindi po PBZ ang bangko, ayan, tatry ko i-explain kung paano nyo kukunin yung mga dapat yung kunin, yung mga codes para makapag-login kayo sa website. So, I will put on my description box, guys, yung website, yung link kung saan kayo kukuha ng police clearance. Paki-check na lang ang aking description box, andyan dyan yung link. Okay. Ngayon, kapag kinlik na ninyo yung link, yung website, lalabas dyan ito, yung eGradani. Ayan, search for information and services. Ayan yung pinaka-main main screen ng website. Pwedeng lumabas yan ang Croatian language, pero makikita po ninyo dyan yung English. Siyempre, hindi nyo maiintindihan kapag Croatian language. I-click nyo yung English tab. Okay? Ayan, automatic magta-translate po yung website into English language. So, kapag translated na siya into English, makikita po ninyo doon sa taas ng English tab yung tatlong linya. Okay, i-click nyo yun. And then, i-click nyo po yung login. Okay. Now, kapag na-click na ninyo yung login, ito ang lalabas sa screen ninyo. Meron kayong makikita dyan na high level of security, significant level of security, and low level of security. Doon tayo pupunta guys sa significant level of security. Okay. Kapag na-click na po ninyo yung significant level of security, lalabas dyan yung mga banks. Yan, iba't ibang bangko, di ba? So, since tayo nga ay PBZ, i-click natin ang PBZ. Kung hindi kayo PBZ, guys, ayan, nandiyan yung mga bangko na pwede ninyong i-click kung ano yung bangko ninyo. Ngayon, pag i-click natin yung PBZ, ito yung lalabas sa screen. Kailangan nyo munang i-accept yung kulay green na part. So, dito guys, kapag kinlik nyo yung PBZ, makikita nyo dyan, or kung ano man yung bangko, kapag kinlik ninyo, lalabas dyan yung instruction. So, i-translate nyo into English yung instruction. And dito kasi guys sa PBZ, yung instruction dito is gagamitin natin yung hashtag with key. So, sa mga PBZ card holders dyan, alam ko na aware kayo doon sa hashtag with key. Makikita po yan sa ating mobile application, sa ating mga phone, sa PBZ bank account natin, di ba? Sa pinaka-ilalim noong application, meron siyang arrow. Makikita nyo with cash, with key, with token. Ayan. I-click nyo lang yung hashtag with key. Okay? Ngayon, bago kayo makalagin, kinilik nyo yun, di ba? Yung bangko ninyo, lalabas dyan yung screen na yan. Yung with key, M-token, cheetah, cartiche. Ayan, kinayaman, hindi ko maintindihan. So, punta kayo muna ngayon sa inyong bank application sa PBZ. Gamitin nyo itong hashtag with key. Lalabas dyan yung dalawang numbers. Yung Porishnicho email, yung user ID, yung sa taas. And then yung Yedlokratna Zaporka, yan yung 6 digits yun, yeah? Na ibibigay sa inyo ng PBZ with just 1 minute, if I'm not mistaken. Ilalagay nyo yan dyan sa mga box na nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screen. And then, kapag na-input nyo na lahat yung mga numbers na yon, ayan na po. Kayo po ay nakapasok na, nakapag-login na po kayo sa inyong eCitizens portal dito sa Croatia. Pwede kayo mag-browse dyan guys sa mga anong nakalagay. Makikita ninyo yung mga records kung ano man. Ayan. Lalabas dyan lahat ang inyong mga records kasi connected yan sa ating bangko. Okay, di ba doon tayo tawag ito? Nagpagawa tayo na bank account. Lahat ng requirements natin is ipinasa natin sa bangko. Andiyan lahat. Okay, now, kukuha tayo ng police clearance, di ba? Makikita niyo po dyan yung search information and services. Okay. Itatype nyo lang doon guys yung keyword na
Zasnivanie. Okay, itype nyo lang yung term na yan. Zasnivanie, based sa understanding ko, yan po ay security chuk-chuk. Okay, basta, yan yung keyword. Security. Okay? Ngayon, kapag na-click na po ninyo yung Zasnivanie, pag na-type nyo na pala, sorry, yung Zasnivanie, ito ang lalabas sa screen ninyo. So, in-screenshot ko na lang guys, so pinaka-i-click ninyo ha. So, pagka-click nyo yung Zasnivanie, yung pinaka-unang lalabas sa next page noon, itong Ovierenye Dasene Vody Kashnzeni Postchupak. Ayan, yung pinakauna. Ayan, ang i-click ninyo. Okay. Now, kapag ka-click nyo yan, ito lalabas sa inyo. You can get a certificate that no criminal proceedings are being conducted through e-citizens portal or through in the municipal court. So, yan yung po yung two ways kung paano kayo kukuha ng police clearance. It's either through portal or pupunta kayo ng police station para magpa-request ng police clearance. So, I assume most of us ay mag-go online na lang kasi in just less than 20 minutes, 5 minutes, meron ka ng police clearance ng Croatia. Ngayon, kapag andyan na kayo sa page na yan, guys, i-scroll down nyo lang, pinakailalim, makikita nyo dyan ito. You check the authenticity of the certificate that no criminal proceedings are being conducted. I-click nyo yan. I-scroll down nyo lang, yung pinakailalim, makikita nyo yan pulang yan, i-click ninyo. Ngayon, pagka-click ninyo guys, yan, lalabas po itong screen na to, yung Proviera, ayan, Dasene Vody Kashneni Postchupak. Okay, huwag nyo i-fill upan yung dalawang box. I-zoom nyo ng konti, hanggang sa makita nyo itong Podnoshenye Zatieva. I-click nyo po yun. Okay, huwag nyo i-fill upan yung dalawang box sa, i-zoom nyo ng konti, hanggang sa makita nyo itong tuturo ko. Okay? Now, pagka-click ninyo, lalabas ulit yung dalawang box dyan, yung kulay gray and kulay white. So, doon muna kayo sa kulay gray. I-click nyo yun, meron kayong options dyan, Zasnivanie, Radno, Ozda, Varivanie, Prava, ay, diba? 4 yan. So, ang hinahanap natin kanina, yung ating keyword kanina is Zasnivanie, diba? I-click po ninyo yung Zasnivanie. Okay, ayan. And then, doon sa white box, sa baba niyaan, is yung inyo pong email address kung saan po isa-send ang inyong police clearance. Yes. Okay, yun lang. Zasnivanie, click, and then sa baba is your email address. I-type nyo lang, and then click enter, yung kulay blue. Ayan na. Pag nakapasok na kayo doon, makikita po ninyo ito. Ayan, nakikita nyo na, di ba? So, antayin nyo lang siya mag-green, or check your email time to time. In just less than 5 minutes, na-isend na po sa inyo ang inyong police clearance soft copy. And yan, yung inyong isa-send, inyong isa-submit sa inyong mga employers, sa inyong mga HR, para ma-process ang inyong panibagong working permit dito sa Croatia. Yun lang. Meron ka ng police clearance. Hindi mo na kailangan ipa-stamping, hindi mo na kailangan ilakad dito, ilakad ganyan. And free of charge po ang pagkuha ng police clearance online. Wala kayong babayaran. Okay? Again, sa mga hindi po PBZ card holder, pagpunta nyo sa significant level of security, andyan yung mga bangko ninyo, basahin nyo, i-translate ninyo yung instruction kung paano nyo makukuha yung code para makapag-login kayo mismo doon sa mismo itong website na to. Okay? Ayun lang. Madali lang siya. Nakakalito lang. Pero kapag nasanay na nga kayo, mabilis na yan. I hope na nagkaroon kayo ng idea. I hope nakatulong itong short vlog na to sa inyong mga future reference sa pagkuha ng police clearance. And, ayan na. Makakalipat na kayo ng bagong employer. Sana all. Ayan. I hope guys nakatulong itong video na to, and okay na po na ba to? Ako ay nakakuha na last time in case na kailanganin ko for my renewal since ang ID ko kasi ay mag-expire na ng December. Okay guys, payo ko lang ha sa mga naghahanap pa rin ng trabaho, make sure na makahanap kayo bago ma-expire ang inyong ID, much better. And then,
meron kayong mga agencies, may mga employers kayo, makipag-coordinate po kayo sa kanila, kung may bibigay man, kung anong plano for next week, for winter, or for next season, ayan, makipag-coordinate po kayo sa inyong mga agency. Okay, yun lang. Good luck guys sa inyong mga future applications. Congratulations in advance sa mga nakapasa po, sa mga papasa pa lang sa final interview ng Premier Global Agency dyan sa Pilipinas. Ang dami nyo. Congratulations sa inyo guys. And tsaga-tsaga lang, hintay-hintay lang. Kung NBI, before kinukuha ninyo, darating kayo sa time na police clearance ng ProAsia ang inyong kukunin. Eee, char! Yun lang. If you have any more questions or suggestions, guys, i-comment nyo lang sa ating comment box and malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating YouTube channel. Again, please help me to reach 7,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming salamat po. Best of luck. I'm really looking forward, habang pupiyok na ako, na mamit ko po kayong lahat dito sa Croatia. I will see you guys on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?